Long overdue na at panahon na para maipasa. Ito ang naging argumento ni House Speaker Bogie D sa pagbubukas ng Kamara ng talakayan kaugnay ng panukalang Magna Carta for Barangays. Personal na nauunawaan daw ni D ang mga pangangailangan sa mga barangay bilang institusyon, maging ang mga benepisyong deserve ng mga kawani nito. Narito ang kabuuan ng balita. Sa layuning maitaguyod at mapataas ang kapakanan ng mga opisyal ng barangay sa pamamagitan ng mga lokal na pulisiya, isinusulong sa Kongreso ang pagpapasa ng Magna Carta for Barangays. Nitong Huwebes, binuksan na ng House Subcommittee on Local Officials and Personnel ang pagdinig para talakayin ang House Bill No. 3533 o Magna Carta for Barangays, panukalang batas na inihain ni House Speaker Bogie D. Sa nasabing pagdinig, ipinananawagan ni D sa mga kapwa mambabatas ang agaran ng pagpapasa ng panukalang batas na anyay long overdue na. Nauunawaan daw ni D ang sakripisyo at bigat ng tungkulin na nakaatang sa mga kawani ng barangay at na dapat itong masuklian. Sa ilalim din ng nasabing panukalang batas, layon itong mapatatag ang kakayahan ng barangay bilang isang institusyon. At bilang dating mayor at gobernador, lalo pong tumibay ang aking paniniwala na ang ating mga barangay officials ang tunay na frontliner ng ating pamahalaan. The first responders, the first point of contact, the ones on the ground, sila ang unang nilalapitan kapag may problema. Unang kumikilos kapag may krisis at kadalasan sila rin ang uling umaalis kapag tapos na ang mga problema. This bill is about giving our barangay leaders the dignity and recognition they deserve. Hindi lang sila na tagapagpatupad ng polisiya ng mga barangay. Sila ay ating katuwang sa paghahanap ng solusyon sa suliranin ng sambayanan. Kapag pinalakas natin ang barangay, mas mararamdaman ng taong bayan ang ating gobyerno. Umaasa po ako na bukas at makabuluhang talakayan at sa tulong ng komite na maisulong natin ang panukala dito sa 20th Congress para sa ating barangay, para sa komunidad at para sa bagong Pilipinas. Isinusulong sa ilalim ng panukalang batas ang pagdedeklara sa mga barangay officials hanggang treasurer bilang regular government employee na dapat magawaran ng fixed salaries, allowance, insurance at iba pang benepisyo. Sa pagdinig, tinalakay ng komite ang posibleng amyenda na nagtatakda na makover na rin ng mga benepisyo sa ilalim ng Government Service Insurance System, PhilHealth at Pag-ibig ang mga barangay officials. Saklaw din ng panukalang batas ang pagsisiguro ng basic priority sa barangay, kabilang na ang malinis na maiinom na tubig, transportasyon, pagkakaroon ng eskwelahan, health centers at mga barangay halls. Itinatakda rin sa ilalim ng panukala ang mga pulisiya para sa local autonomy ng barangay, kabilang na ang usapin ng buwis at iba pang kaugnay na pondo, gayon din ang miscellaneous matters gaya ng scholarship, employment at enterprises. Magiging katuwang sa implementasyon ng mga nasabing pulisiya ang Department of Interior and Local Government at Department of Budget and Management para sa pagtatakda ng rules and regulations sa ilalim ng panukala. Kaugnay nito, magtatakda ng susunod na pagdinig ang komite para sa pagpatuloy ng talakayan ng Technical Working Group kaugnay ng panukalang batas na ito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.